A pleasant evening to each and everyone. Again, welcome po dito sa Moments with God. Ako po ang inyong lingkod, Presbyter Maya Cruz, na inyo pong makakasama sa gabing ito. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig ng salita ng Panginoon dito po sa Moments with God. At nawa sa gabi pong ito ay lubos na pagpapala pa ang ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. And this week, we have our theme, Graciousness. At sa gabi pong ito, ang aking pong topic na ibabahagi sa inyo is the gracious hands of God. Sino sa atin ang ayaw ng pagpapala sa ating mga buhay? Sino sa atin ang ayaw na magtagumpay sa laban ng ating buhay? Sino sa atin ang ayaw ng kagalingan sa panahon na siya ay may karamdaman? At sino sa atin ang ayaw ng kaligtasan kung siya ay nandoon sa kapahamakan? Ang lahat ng bagay na ito, mga kaibigan at mga minamahal, ay ibig nating dumating na mabuti at maganda sa ating mga buhay. Wala sa ating nagnais na tayo ay mabigo. Wala sa atin ang may nasa o gusto na tayo ay malagay sa banig ng karamdaman. At higit sa lahat na tayo po ay mapahamak. And we only experience this and have all these things, blessings, success, protection, and salvation only if the gracious hands of God is in our lives. Purihin ang ating Panginoon gaya ng sinasabi sa aklat ng Nehemiah sa chapter 2 in verse 18. I also told them about the gracious hand of my God on me, and what the king had said to me. They replied, "Let us start rebuilding." So they began this good work. Purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. And how good the gracious hands of God is in our life. First, the gracious hands of God holds our life. Ang mapagpalang kamay ng Diyos ang siyang may hawak ng ating mga buhay. Gaya sinasabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Job sa chapter 12 in verse 10. In His hand is the life of every creature and the breath of all mankind. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Hindi lingid sa atin kung bakit tayo nabubuhay sa lupang ito. It is only because we are in the hands of God. It is by the hands of God that we live. Yan pa ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Psalms 31 verse 15. Ang wika, "My life is in your hands. Save me from my enemies and from those who are chasing me." Purihin ang Panginoon. Ang ating buhay ay nasa mga kamay ng Diyos. Nasa Kanyang kapangyarihan kung bakit ang bawat isa sa atin ay may buhay at hanggang ngayon tayo ay malakas at nananatili sa lupang ito. At sinasabi rin po ng banal na kasulatan na ang lahat ng bagay ay nagmula sa kamay ng Diyos. Kaya wika ng salita ng Panginoon sa aklat ng Acts sa chapter 7 sa verse 50. Ganito ang wika ng salita ng Panginoon, "Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito?" Purihin ang Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na nakikita natin sa ibabaw ng lupang ito ay mula sa kamay ng Diyos. Sinasabi pa sa Isaiah sa 66 sa verse 2, ang lahat ng mga bagay ay nilikha ng Diyos. Ganito po ang wika, "Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay. At sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay titingnan ko sa makatwid bagay siyang dukha at may pagsisising loob ay nanginginig sa aking salita."
Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng bagay na nasa ibabaw ng lupang ito ay nilikha mula sa kamay ng Diyos. Ang langit, ang lupa, ang kalawakan, ang dagat, ang lahat ng bagay na hindi kayang gawin at likhain ng tao, yan ay nilikha sa pamamagitan na mapagpalang kamay ng ating Panginoon. At ang lahat ng mga bagay na ito, ang siya nating na-enjoy sa lupang ito. Ang mga biyayang ito at ang ating mismong buhay na ating tinatanggap hanggang sa ngayon, yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Dahil ang sabi rin ng salita ng Panginoon na ang buhay ng bawat isa sa atin sa mundong ito ay nasa mga kamay rin ng ating Panginoon. Sinasabi sa aklat ng Psalms sa 95 in verse 3, sa the Message up to 5, ang sabi, and why? Because God is the best. High King over all the gods, in one hand holds deep caves and caverns, in the other hand grasps the high mountains. He made ocean, He owns it, His hand is sculpted earth. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng salita ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, maging ang mundong ito na ating kinagagalawan, na kung saan dito tayo nabubuhay, ito ay ginawa sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At napakaganda ng pagkalikha ng Diyos sa mundong ito, sa planetang ito na ating tinitirahan, kung saan tayo nga po ay nabubuhay. Purihin ang ating Panginoon at maging ang ating panahon at ang ating kinabukasan ay nasa makakamay rin ng ating Panginoon. Kaya sabi sa aklat ng Awit sa 31 in verse 14 to 15, ngunit tumiwala ako sa iyo, O Panginoon. Aking sinabi, ikaw ay aking Diyos. Ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay. Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway at ang mga nagsisiusig sa akin. Di lamang ang mga bagay na nilikha ng Panginoon na nakikita natin ngayon ay hawak ng Diyos, kundi maging ang ating kapanahunan, ang ating kinabukasan ay nasa mga kamay ng Diyos nakasalalay. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay biniyaan ng Diyos na tayo ay kanyang nilikha. Sa kanya ay meron tayong buhay. Sa kanya ay meron tayong magandang kinabukasan. Meron tayong magandang kapanahunan. At higit sa lahat, ang sabi pa ng salita ng Diyos, habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito, ang Diyos ay patuloy na tayo bubusugin sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Gaya ng sinasabi sa aklat ng mga awit sa 145 in verse 16, iyong binubuksan ng iyong kamay at sinasapatan mo ang mga nasa ng bawat bagay na may buhay. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, binubuksan ng Diyos ang kanyang mga kamay at sinasapatan ng Diyos ang bawat nasa ng bawat bagay sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon. Sinasabi pa sa aklat ng Psalms 104 verse 28, ang wika, you give it to them, they gathered it up. You open your hand, and they are filled and satisfied with good things. Ang iyong ibinibigay sa kanila ay pinipisan nila. Iyong binubuksan ng iyong kamay, sila'y nangabubusog ng kabutihan. Purihin ang Panginoon. Totoo mga kapatid, ang lahat ng bagay na kung ano man meron tayo,
Yan ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Binubuksan ng Diyos ang kanyang mapagpalang kamay upang ang lahat ng ito na kung ano meron tayo ngayon ay ating maging kaaliwan at ating maging kagalakan sa ating mga buhay. Kaya sinasabi pa ng salita ng Panginoon sa Isaiah 34 in verse 17, at kanyang pinagsapalaran at binahagi ng kanyang kamay sa kanila sa pamamagitan ng pising panukat. Kanilang aariin magpakailanman, sa salit-saling lahi ay tatahan sila roon. To God be the glory. Kaya ang pagpapalang ito ng Panginoon, ang buhay, sabi ng salita ng Panginoon, ay ipagkakalob ng Diyos. Ang lahat ng bagay na ating ninanasa sa ating buhay ay bubuksan ng Diyos para sa atin. Magpakailanman, sa salit-saling lahi ay tatahan sa atin. Purihin ng Panginoon. Kaya our lives are His, not ours. The purpose for which we live is His, not ours. The grace of life is His, not ours. So why not expect and receive the gracious hand of the Lord our God upon us and the work we do for Him. To God be the glory. Tandaan po natin, ang buhay natin ay sa Diyos at hindi sa atin. Ang layunin ng ating buhay na ating ikinabubuhay ngayon ay hindi rin po ito dahil sa ating sarili. Ito ay dahil sa Panginoon. Ang biyaya na tayo ay mabuhay sa lupang ito ay hindi rin sa ating sarili, kundi ito ay biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya anong nais natin, anong aasahan natin sa ating mga buhay? Sabi nga ng salita ng Panginoon, kung ang buhay natin ay nasa mga kamay ng Diyos, so we must receive the gracious hand of the Lord, of our God upon us, and the work we do for Him. To God be the glory, and how good the gracious hands of God be in our lives. Our second reason is our success is in the hands of God. Ang ating pong tagumpay sa buhay na ito ay tanging nasa kamay lamang at kapangyarihan lamang ng mga kamay ng Diyos. Sa buhay nating ito, maaring dumanas tayo ng maraming kahirapan, kabiguan, at hindi lingid sa ating panahon ngayon. Maaring ito ang ating ngayong sitwasyon. Marami sa atin ay maaring naroon sa kawalan ng pag-asa. Maaring ang mga bagay na nagpapahirap sa atin ngayon ay pinagmumulan ng ating panghihina, ng ating kawalan ng pag-asa at maging ng ating kabiguan. Mga kaibigan at mga minamahal, we all will fail at some point in our life. Failing is a learning experience so we can do better next time. There were many biblical leaders who failed, but did they dwell on them? No, they learned from their mistakes and kept on moving forward. Determination and failure leads to success. Walang sino man nga po sa atin ang gusto na tayo po ay mabigo sa ating buhay. Pero sa kamay ng Diyos ensures our success. Ang sabi sa Isaiah, sa 41, sa verse 10, nasa mga kamay ng Diyos, meron tayong kasiguruhan na tayo po ay magtagumpay sa buhay nating ito. Ang sabi ng Panginoon, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Purihin ang Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos. Napakaganda ng layunin ng ating Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, dumating man tayo sa marami nating failures, iba't ibang uri ng pagsubok, hirap sa buhay. Sabi nga ng salita ng Panginoon,
ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4 verse 9, we are persecuted, but God does not leave us. We are hurt sometimes, but we are not destroyed. Purihin ang Panginoon. Kaya maraming beses na tayo ay dumaranas ng kabiguan sa buhay. Pero hindi nangangahulugan ito ang sisira sa atin, kundi our failures must be our stepping stone to success in life. Purihin ang Diyos. Kaya sinasabi nga ng salita ng Panginoon, righteous people has the sense of victorious. Ang sabi dito sa Psalm 16 in verse 8. Ano ang wika ng salita ng Panginoon? Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Totoo, walang anumang hirap na hindi natin makakayanan. Kaya nga sabi lang iba, tayo pang mga Pilipino, kahit anong hirap ating napagtatagumpayan. Diba? Anumang pagsubok na ating pinagdadaanan ay ating na-overcome. Purihin ang ating Panginoon at ano pang sabi ng salita ng Diyos, kung tayo man ay nasa mga ganitong sitwasyon at ibig nating magtagumpay, nandyan lagi ang kamay ng Diyos upang tayo po ay alalayan. Kaya sabi sa Psalms sa 18 sa verse 35, you make your saving help my shield, and your right hand sustains me. Your help has made me great. To God be the glory. Ang mapagpalang kamay ng Diyos, ang siyang umaalalay sa atin. Kaya kahit po tayo ay dumaranas ng hirap, pagsubok, sa panahon natin ngayon, lagi po nating tandaan, the gracious hands of God is upon us. To God be the glory. Ayaw ng Diyos na tayo ay mabigo. At yan ang isa sa kapalaran natin na tayong mga tinawag at pinili ng Panginoon. Alam niyo po, kung wala tayo sa mga kamay ng Diyos, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, maaring ang tao sa lupang ito ay gumugugol ng kanilang lakas, ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang karunungan. Pero gayunpaman, sila'y nanatiling bigo. Pero sa mga nasa Panginoon, gaya ng wika, sabi ni Isaias sa 49 in verse 4, ngunit aking sinabi, ako'y gumagawang walang kabuluhan. Aking ginugol ang aking lakas sa wala at sa walang kabuluhan. Gayon may, tunay na ang kahatulan sa akin ay nasa Panginoon at ang kagantihan sa akin ay nasa aking Diyos. Totoo, mga kapatid, hindi sa ating sarili, hindi po rin sa ating lakas, hindi rin sa ating kakayanan, upang sa lahat ng kabiguang ito, sa lahat ng pagsubok na ito, sa lahat ng hirap na ito na ating nararanasan at nakikita sa ating panahon ngayon, ay sa ating sarili lamang, kundi ito ay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At tayo nagpapasalamat, mga kapatid, kahit ilang beses man tayong dumating sa mga hirap at pagsubok na ito, mananatili na ang kamay ng Diyos ay kung nasa atin, gaya ng wika sa Proverbs sa 24 in verse 16. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? The righteous may fall 7 times, but still get up. But the wicked will stumble into trouble. To God be the glory. Kaya tayo, mga kapatid, don't be discouraged by what you can see, but be encouraged by what you can't see. Purihin ang Panginoon. Put your shoulders back and go out with faith and confidence, knowing that His gracious hand is upon you. To God be the glory. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, ang ating tagumpay ay nasa mga kamay ng Diyos. And third, our protection is in the gracious hands of God.
Purihin ang Panginoon gaya sa panahon ni Ezra. Ang sabi sa Ezra sa chapter 8 sa verse 31 sa Tagalog, nang magkagayoy, nagsiyaon tayo mula sa ilog ng Ahaba ng 12 araw ng unang buwan upang pumaroon sa Jerusalem, at ang kamay ng ating Diyos ay sumaatin at iniligtas niya tayo sa kamay ng kaaway at sa bumabakay sa daan. Purihin ang Panginoon. Our protection is in the gracious hands of God, and God is protecting us from the work of His enemies, of our enemies. Purihin ang Panginoon. Tayo ay may mga pakikipagbaka sa buhay. Meron tayong kalaban sa buhay. May mga pangyayari, no? May mga taong maaring gumawa ng masama laban sa atin. May mga pangyayari sa buhay natin ngayon na maaring magdala sa atin sa kapanganiban. Gaya na lamang ng pandemya na hindi lamang sa isang bansa ngayon ay nagiging ating pakikipagbaka, kundi sa buong mundo. Saan mang dako ng mundo, nariyan ang COVID na nagbabanta sa ating kaligtasan, sa ating mga buhay. Ang mga sakit na nagbabanta sa ating mga buhay, dumarating sa ating mga buhay. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat ang mapagbiyayang kamay ng Diyos ay laging nariyan upang tayo ay iligtas. Purihin ang Panginoon upang tayo ay protektahan. Kaya ito'y karanasan ni Haring David. Ang sabi sa Psalms 23 sa verse 4-5, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows." To God be the glory. Kaya kahit tayo nasa panahon ng kapanganiban, nasa panahon ng maraming kabalisahan, nasa panahon na tayo may pakikipagbaka sa buhay, sa panahong ito, mga kapatid, wala tayong pwedeng ibang asahan kundi ang mga kamay ng ating Panginoon. At sa mga kamay ng Diyos, gaya ng patotoo ni Haring David, "Even though we walk in the valley of the shadow of death, we will no fear. We will not fear, no evil will overcome us." Yan ang sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat naroon ang Diyos ay inaalalayan tayo. Kino-comfort tayo ng ating Panginoon, at higit sa lahat, inililigtas tayo, nililingap tayo, pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Kahit nga po ang mga sakit na maaring dumating sa buhay ng bawat isa sa atin, alalahanin natin na ang mapagpalang kamay ng Diyos ay handa tayong bigyan ng kagalingan. Kaya nga sinasabi ng salita ng Panginoon, nang ang Panginoong Jesucristo'y magpagaling sa pamamagitan ng kanyang pagpapatong ng mga kamay, ang mga taong ito ay nagsigaling sa kanilang mga karamdaman. Gaya ng sinasabi ng salita ng Panginoon sa Mark 8 sa verse 25. "Then Jesus laid His hands on his eyes again, and He opened his eyes. His sight was restored, and he saw everything clearly." Purihin ang Panginoon. Salamat sapagkat ang mapagpalang kamay ng Diyos ay handa rin pong magpagaling sa ating mga karamdaman, mag-ingat ng ating mga kalusugan. At alam niyo po, kahit ang mga kamay ng mga lingkod na ginagamit ng Diyos, nasa kanilang mga kamay, ay maaring ito ay magdala sa atin sa kagalingan ng ating mga karamdaman. Kaya sinasabi pa ng salita ng Panginoon sa Luke 4 verse 40, "Now when the sun was setting, all those who had any who were sick with various diseases
brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them. Purihin ang Panginoon. Even through the hands of his disciples, there was healing. Purihin ang Diyos. Kaya tayo, salamat sa biyaya ng Panginoon. Marami tayong karanasan bilang mga manggagawa ng Diyos. No? Marami tayong naipagpe-pray. May mga kapatid, may mga ilan sa atin na humihingi ng panalangin dahil sila ay na-infect ng COVID. Pero ngayon, biyaya ng Diyos, ang mapagpalang kamay ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin at papatong ng kamay sa kanila, sila'y nagtamo ng kagalingan. Kaya nga may isang patotoo dito sa amin, sa bansang ito ng Japan. May isa tayong kapatid na nagka-COVID. Nung una, ang kanyang sakit ay bronchopneumonia at siya ay tinamaan ng COVID. Ang sabi sa kanya ng doktor, hindi ka nagagaling at ikaw ay mamamatay na. At nung siya nga po ay tamaan ng COVID, walang tumanggap sa kanyang ospital. Dahil nga po sa kanyang dalang virus. No? Kaya isipin nyo na lamang yan kapag sabihan ka na ikaw ay mamamatay na at hindi nagagaling. Kaya yung kapatid, imbis na doon sa hospital, nagpagaling, imbis na doon siya ay palakasin, siya ay inilagay sa isang hotel at doon ginawa niyang tumawag sa Panginoon, humingi ng mga panalangin at araw-araw naroon ang kanyang paglalagak ng kanyang pagtitiwala sa Diyos na siya ay pagagalingin. At sa biyaya ng Panginoon hanggang ngayon, yung ating kapatid ay buhay, malakas, pinagaling ng ating Panginoon. And this is only by the gracious hands of God. Kaya kung ang doktor walang nagawa, sabihan ka pang mamamatay ka. Kaya ang Diyos lamang talaga, mga kapatid, ang tanging makapoprotekta sa ating mga buhay. Ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng ating kalakasan, maging ng ating kagalingan. And last but not the least, our salvation is only by His gracious hands. Gaya po ng sinasabi sa aklat ng Proverbs sa 21 in verse 31, the horse is prepared against the day of battle, but salvation is in the Lord. To God be the glory. Ang kaligtasan ng ating buhay, ng ating mga kaluluwa, ay tanging sa biyaya ng mga kamay ng ating Panginoon. Sinasabi pa ni Apostle Paul in Ephesians 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Purihin ang Panginoon. It is only by the grace of God we are being saved. Ito ang napakalaking biyaya na ibig ng Diyos na matanggap ng bawat isa sa atin. Itong pagliligtas na Kanyang ginagawa. Itong kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At ito ay biyaya ng Panginoon. This is the unmerited favor of God. This is a gift from God that all people, God wants to be saved. To God be the glory. Lahat tayo sa sanlibutang ito, lahat ng Kanyang nilikha, ibig ng Diyos na tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan mula sa Panginoon. At lagi po nating tandaan, mga minamahal, ang kaligtasan ay wala sa anumang bagay sa lupang ito. Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay hindi sa mga bagay na kung anong meron man tayo, kundi sabi ng salita ng Panginoon sa Acts sa chapter 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Salvation is found in no one else. There is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Tandaan po natin, kung meron man pinakamahalaga
na dapat nating tanggaping biyaya mula sa mga kamay ng Diyos ay walang iba kundi ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At ang kaligtasan ito ay buhay na walang hanggan, na tanging sa Panginoon lamang nagmumula. Gaya po ng sinasabi pa ng salita ng Panginoon in John chapter 10, verse 27 to 29, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand." Purihin ang Panginoon. Kaya tayo na biniyaan, na sumunod sa Panginoon, tayong mga sasampalataya sa salita ng Panginoon, ito ang pangako ng Diyos. Nang sabi ng salita ng Panginoon, hindi tayo malilipol, hindi tayo maagaw sa kamay ng ating Panginoon. To God be the glory. So we must recognize the hands of God in our lives. Gaya po ng sinasabi ng salita ng Panginoon, kilalanin natin na ang mga kamay ng Diyos na mapagbiyaya sa bawat isa sa atin. Sabi sa aklat ng unang Pedro sa 5, ang talata ay sa 6. Ang wika, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Humble yourselves therefore under God's mighty hand, and He may lift you up in due time. Mga kaibigan at minamahal, sa ating sarili, kung wala ang mga kamay ng Diyos, wala po tayong magagawa. Lagi nating kilalanin ang Diyos sa ating mga buhay. Bukas ang kanyang mga kamay upang tayo ay magtagumpay. Ang tangi lamang nating gawin, we must recognize God in our lives. We must acknowledge the work of God in our lives. Sabi pa sa aklat ng Awit sa 28 sa verse 5, "Because they have no regard for the deeds of the Lord and what His hands have done, He will tear them down and never build them up again." Kaya kilalanin natin, maging ang mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Maaring minsan dumarating sa atin ang mga bagay na masama na hindi natin gusto. Pero gayunpaman, ang Diyos ay laging may layunin. Lalo't higit kung ang mga bagay na mabubuti ay dumarating sa atin. Lalo na kung tayo hanggang ngayon ay may buhay at may lakas. Hanggang ngayon, tayo po ay binibiyaan na ma-enjoy natin, matanggap natin ang mga biyayang pagpapalang mula sa Panginoon. All the more na ating kilalanin ang Diyos at pasalamatan ang Diyos sa ating mga buhay. Gaya pa ng sinasabi sa aklat ng Awit sa 92 sa verse 4, "For you make me glad by your deeds, Lord. I sing for joy and what your hands have done." To God be the glory. Kaya ang mga kamay ng Diyos gumawa ng mga dakilang bagay, gumawa sa atin ng maraming mabubuting bagay. So let us sing, sabi ng Bible, sing for joy and what your hands have done. To God be the glory. Mga kaibigan at minamahal, narito ngayon ang mapagpalang kamay ng Diyos. The gracious hands of God is in our lives. To God be the glory. Biblical inspiration. For our biblical inspiration, our biblical figure was Jabez. We can read it in 1 Chronicles chapter 4 in verses 9 to 10. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, "I gave birth to him in pain." Jabez cried out to the Lord, to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory.
Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Maaring ilan sa atin ngayon ay mayroong ganitong kalagayan sa buhay, gaya ni Jabez. Sinasabi ng salita ng Panginoon, si Jabez ay ipinanganak na nasa kahirapan. Kaya nga yan pong salitang o yung pangalan ni Jabez ay nangangahulugan na he was born in pain. No, ang kanyang kapanganakan ay nasa kapighatian, nasa kahirapan. Kaya naman, gayon na lamang ang panalangin ni Jabez sa Panginoon sa kanyang buhay, na ang sabi ng kanyang panalangin na siya po ay pagpalain ng Panginoon at palawakin ng Diyos ang kanyang hangganan, palakihin ng Diyos ang kanyang hangganan, at higit sa lahat, ang mga kamay ng Diyos ay sumakanya. Sapagkat alam ni Jabez na tanging Diyos lamang ang makapagkakaloob ng lahat ng mga bagay na ito. Purihin ang ating Panginoon. So when Jabez asked the hands of God be with him, Jabez wanted God to be in every moment of his day. He understood the power of God's hand to protect and to lead in the right direction. Blessings will become curses if it is not God's hand providing and guiding. So that when you pray, request more the blessings and provisions, but the God's hand would lead you through any circumstances and trials that come your way. And that is the greatest blessing. Purihin ang Panginoon. Kaya si Jabez, meron siyang pagkilala sa Diyos. Meron siyang pagtanggap sa kanyang buhay kung sino ang Diyos sa kanya. At sabi ng salita ng Panginoon, maaring totoo, maaring ang ilan sa atin, marami sa atin ay pinagpala na materially, physically, pinagpala tayo, pero maliban na ang buhay natin ay nasa mga kamay ng Diyos, magiging walang kabuluhan. Sapagkat ang mga kamay ng Diyos, ang tangi lamang makapagbibigay sa atin ng tamang direksyon sa anumang circumstances, sa anumang pangyayari, bagay na dumating sa ating mga buhay. Maging ito ay maalwal, ito man ay mahirap, ngunit kung nasa mga kamay ng Diyos, ang lahat ay magiging maluwalhati at mapayapa at may tagumpay. To God be the glory. For our Bible verse in Psalms 31 verse 15 to 16. My life is in your hands. Save me from my enemies and from those who are chasing me. Show your kindness to me, your servant. Save me because of your love. Sa Tagalog, ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay. Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway at sa mga nagsisiusig sa akin. Iyong pasilangin ng iyong mukha sa iyong lingkod. Iligtas mo ako ng iyong kagandahang loob. Our lives is in the gracious hands of God. God bless po sa lahat ng sumubaybay at nanood po sa programa natin ngayong gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.